Kabanata 1, Clairvoyant. It is so easy to be blinded of the truth. When you have everything, it feels like nothing could ever go wrong. It was one of those rare days when Daddy visits a site. Engineer si Daddy ng pinakamalaking construction company sa bansa, the VHRV. His boss is one of the richest man in the country and in Asia. Ang alam ko, ang pinakamalaking business ng mga Riego ay ang kanilang construction at real estate. Hindi pa kasama roon ang kanilang minahan na nasa iba't ibang parte ng bansa, ranging from iron ore to coal mining. As my father's direct boss is a Riego, that means he is pretty much big time too. Being a big time boss in that company means he is also very rich. Bukod pa sa mayaman din talaga ang pamilya ng totoo kong mami. Before my grandparents died of old age, they left a good amount of money for us. I was also told that all of my grandparents' money and properties are for me in due time. So I never really thought we would ever have nothing in the future, kahit pa gumasta kami ng gumasta ngayon. Lumabas ako sa SUV at pinasadahan ng tingin ang balangkas ng building. Nasa gitna ito ng abalang syudad ng Makati at nasisiguro kong mahal at mga may kaya lang ang titira kapag natapos na. Miss Villario, hintayin mo na lang ang daddy mo. Tawag ng bodyguard ko. Oh, it's alright. I do this all the time, I said confidently. Wearing a cute red skater dress with a sweetheart and off-shoulder neckline, naglakad ako palapit sa binubuo pang building. Maalikabok iyon at marami pang mga bakal at iba pang materyales sa paligid. Ang mga trabahador ay abala sa kanilang ginagawa. My presence, though, made them all distracted. Aray! Sigaw ng isang trabahador na nabundol ang isang poste habang inaalsa ang isang metal frame. Ano ba? Ayusin mo nga riyan! Sigaw ng medyo matandang lalaki sa likod nito sabay tingin sa akin. Nagtawanan ng ilan pang trabahador sa likod. Ayan kasi, at nang mamanyak pa. I pretended I didn't hear that. It was a usual reaction. I am just 16, but boys of all social status seem to have no difference in their reaction when they see a girl showing some skin. Para sa akin naman, ayos lang kung titignan nila ako hanggang sa lumuwa ang mga mata nila. Basta't huwag lang akong babastusin. Mommy, my stepmother, taught me early how to dress up and almost every little thing I need to learn about being a girl. Hindi ko man nagustuhan ang madalas niyang trato kay daddy at ang kalupitan niya minsan sa akin at ang pagiging gahaman sa pera, my young heart would still yearn and treat her as my precious mother. Pumasok ako sa loob ng building. Maraming mga laeg ang halos mabali nang nakita akong naglalakad. Diretso sa isang makeshift stairs. Miss, bawal diyan! May narinig akong sumuway. May sumuway rin agad. Anak yan ni Engineer Villario, gunggong. Ganun po ba, sir? Kaso, yung hard hat niya, sir. Baka pagalitan tayo. Kumuha kayo roon. It was too late, though. I was on the second floor and then the third. Ang alam ko'y nasa fourth floor daw si Daddy. May isang mechanical lift pero hindi na ako sumakay. Bukod sa mahuhuli ako ng manager at ipagsusuot ako ng hard hat, kaya ko rin namang umakyat sa hagdanan with my heels. Hi sexy, pakis naman dyan. Narinig kong salubong sa akin ng isang madungis, payat at pandak na lalaki. It was offending and alarming. Catcalling iyon, hindi isang simpleng titig ng paghanga. However, I opted to ignore him and continue to the fourth floor. Kaya lang, bago pa ako makaakyat sa susunod na palapag, hinarangan ako ng lalaking iyon. Smiling like a creepy serial killer, nilagay niya ang paa niya sa unang baitang para maharangan ako sa pag-akyat. Taas na ako siyang tiningnan. This idiot didn't know who he is dealing with. Excuse me, may I pass? Mamaya na, sexy. Ang bango mo at ang sariwa tingnan. He said it with a hint of perverted thirst. Bahagyang nandidiri at nagagalit, umatras ako. Keeping my cool with me, I remained serious as I watched him. This pig is going down. Umalis ka at padaanin mo ako. Huwag kang umastang matanda na. Halatang bata ka pa kahit na ganyan ka manamit. Ilang taon ka na? 16? Ganda mo. Sinong binibisita mo rito?
He smirked again, showing his yellowish teeth. Nagtaas ako ng kilay. That's enough of chance for you. You're done and fired. Umiwas ako sa kanya at nagpatuloy sa pag-akyat. Hindi ko alam kung nakuha niya ang sinabi ko, pero hindi iyon pumigil sa kanya para hawakan ako at harangang muli. Anong sabi mo? Nawawala ka yata, sexy. Bago pa siya nakapagpatuloy, ay itinulak ko na siya para makalayo ako sa kanya. However, he seemed so desperate and strong. Imbis na makalayo ako, dumikit siya lalo at sumunod sa pag-atras ko, nakangisi at nakakadiri. Bitiwan mo ako! Ano ba? I said, panicking. Kung ayaw mong pinupuri ka, huwag kang magsusuot ng ganyang damit, sexy. At kung ayaw mong hawakan kita, huwag kang mang-iinggit sa mga pinapakita mo. What the hell? I pushed him away. Akala ko, bigla akong lumakas dahil isang tulak ko lang, lumagapak agad ang manyak sa sahig. It took me a while to realize that someone had pushed or punched him. Natanto ko lang iyon nang nakita ang pag-uubo ng maliit na manyak. Natatawa ito nang balingan ang kung sino man ang nasa tabi ko. Wide-eyed, I watched the man beside me stride towards the pervert on the floor. Lalong umalikabok dahil sa pagbagsak ng lalaki. Hades! Natatawa ang manyak habang umaatras siya sa hinihigaan niya. At first, I thought he was mocking the other man. But when the man was closer, I saw the fear in the perverted's eyes. Wag, Hades! Pare, biro-biro ko lang yun kay miss. Walang kahirap-hirap na pinulot noong lalaki ang nagmamakaawang trabahante. I saw him charge on his fist. His scald and veiny arms on the side made me swallow hard. Hades! I heard a call from somewhere. Nakita ko ang mga trabahador sa unang palapag na ngayon ay nakaabot na sa pangatlo. It was the manager who called the man. Tama na yan! The panicking manager shouted. Mabilis na tinapon ng lalaki ang pinulot na manyak at nang bumagsak ay muling umalikabok. Dumami ang nakiusyosong trabahante. Lito sa nangyari pero parang agad ang sisi sa tamang tao. Ano nangyari, Hades? Nambastos na naman, sir. Sunod-sunod ang mga tanong at sagot ng mga trabahante sa paligid. Wala namang sinabi ang lalaki. He turned around and looked at me. Kung kanina'y nakakalunok pa ako, ngayon hindi na. Kung hindi man, nanunuyo na ang lalamunan. The man in front of me, walking towards me, looked like a warrior in every inch. He was tall, dark, and handsome. Nakaputing t-shirt na may kaunting alikabok galing siguro sa pagtatrabaho, nakamaong at itim na boots na naalikabukan na rin. Ayos ka lang? He asked me with a low baritone voice. Ayos lang, sambit ko habang nakatitig sa kanya. His mother did not fail. She named him after a Greek god and he is definitely a Greek god. He is so pretty to look at, although there is nothing pretty on his face. That's the last word I would use for him. His perfectly narrow nose, patrician forehead, longer than usual damp hair, dark eyes, long lashes, and thick brows didn't scream pretty anywhere. If there is just another word for beautiful in a harder and more brutal sense, that would be it. Because both the words beautiful and pretty seems too sugar-coated and girly. And there is nothing sweet about the man I'm staring at now. Tumango siya at binalikan ang kaninang trabaho. Sinundan ko siya ng tingin. Sa gitna ng pagsunod ko ng tingin ay ang pagpapatuloy ng manager. Hindi mo ba kilala si Miss Velario? Siya lang naman ang anak ni Engineer Velario. Sorry po! Sorry, miss! Halos naiiyak na ang manyak habang pinapagalitan ng manager. Hindi ko halos mabigyan ng pansin ang manyak. Natuon na ang pansin ko sa lalaki na ngayon ay naglilipat na ng mga scaffolding at bakal sa likod ko, patungo sa dulong parte ng palapag. Tumahimik ka! Sisanti ka na! I heard the whispers from the men around. May iba'y sa takot sa nangyari, nagsibalikan sa ginagawa. Sir! Parang awa niyo na! Huwag po! Miss! Nagmamakaawa na ang manyak sa akin ngayon. Sinubukang lumapit, naiiyak na, pero pinigilan ng matandang manager. Miss! Pasensya na! Hindi ko alam! Manganganak ang asawa ko at... Anong nangyayari?
I heard Daddy's voice. My eyes darted at the stairs. Nakita ko si Daddy na pinapaligiran ng mga site manager at ilan pang engineer at architect na katrabaho. All looking formal and with their own hard hats. Bumaling si Daddy sa akin bago sa umiiyak na trabahante. Isang tingin sa malayo para sa lalaking umagaw ng pansin ko kanina. Lumakad ako patungo kay Daddy at hinalikan siya sa pisngi. Binati ko rin ang mga kasama niya habang tinatawag at nagmamakaawa na ang manyak. Sir! Pasensya na po! Please! Ma'am! Ano nangyari? Si Daddy, nagtataka na dahil sa umiiyak na trabahante. Pasensya na po, engineer. Itong trabahador nang babasa sa anak ninyo. Daddy looked at his companions. Ang ibang nakarinig ay umiling at nagsuggest na sisantihin nga ang trabahante. Daddy excused himself from their crowd and then pulled me towards the manager and the perverted creepy man. I'm sorry, please excuse us, he said in a formal tone. Sige, engineer. Fidel, kung binastos niyan si Felicia, dapat nga na masisanti yan. Tumango si Daddy at tuluyan ng ginawang pribado ang suliranin. I was about to explain to him what and how everything happened, lalo na nang nakalapit na kami sa manager, kaso hindi niya na ako tinanong sa nangyari. Sisanti ka na! Ihatid mo yan sa locker at bigyan mo ng formal na notice, Garcia. Yes, engineer. Ang manager bago tinulak ang manyak na gusto pang magmakaawa. Daddy looked at his security. Ayaw kasing umalis noong manyak kaya pina-escortan na ng security at tuluyan nang bumaba sa mga sumunod na palapag. When the man was removed, Daddy looked at me with narrowed eyes. What happened? Umirap ako. I was about to go to the next floor kasi naroon ka raw nang hinarangan ako ng lalaking iyon. He's a pervert and he catcalled me. He keeps on saying weird and dirty remarks. Hinawakan niya pa ako. The look on Dad's face made me nervous. Nilungan niya pa ang hagdanan at para bang gustong pabalikin ang manyak para masuntok man lang. Iho di puta! Kung sinabi mo agad kanina'y baka naitulak ko iyon at nakapatay pa ako. Niyakap ko si Daddy. Parang gusto ko rin iyon gawin sa lalaking iyon pero kung iisiping nagawa iyan ng ama, parang nakakatakot. He is a good man and a good father. I don't want him to result in violence, whatever the cause is. Kaya nga nakakainis Dad. Buti nga at nasisante. Huwag ka nang bumalik ulit sa mga site. Kung sana ay sa opisina mo ako binisita. Walang problema. Huwag dito. Ngumuso ako at may naisip. Lalo't madalas ako rito. Major project ko ito at magiging pinakamataas na building sa bansa kaya tinututukan ko. Just visit me in my office on Mondays and Tuesdays, Iha. At bakit ka nga pala bumisita? Halos mawala sa isipan ko ang dahilan. My mind is stuck on what he just said about being hands-on on this project. That means he will be here most days of the week? Napabaling ang ulo ko sa kung saan ko nakita ang lalaki kanina. May lakad kami ni na Katie at Gretel, Dad. Diyan lang sa Greenbelt. And his eyebrow rose. Lumapit ang isa sa mga bodyguard niya at may binulong rito. Tumango siya at nagbuntong hininga. Well, my card is still on its limits. For this month, Felicia? What can I do? Mommy goes with me during my own shopping days and she buys a lot, Dad. Natawa si Daddy at sa huli bumunot ng card sa kanyang wallet. I would preach more if I wasn't occupied, young lady. Stick to your curfew and stay away from that Lopez boy. Arturo is nice, Daddy. I don't care. At huwag na huwag kang nakikinig sa mga sinasabi ng mami mo about boys. Gumisi ako. I know he only means the best for me, but I can't help but realize how different their outlook is. Samantalang very reserved and strict si Daddy sa pagbo-boyfriend ko, si Mami naman ay kulang na lang turuan ako paano. I remember how I heard them fight over this. You are raising her a flirt! I heard Dad. I am raising her to maximize her beauty, Fidel. Maganda si Felicia at lalong gaganda kapag tama ang mga damit na susuotin at marunong makisama mapababae man o lalaki. I admit how I hate her at times but I couldn't agree more on her modern teachings of socialization. Just not the part where my motto should be. Marry rich and retire early, like hers.
Nilapag niya sa kamay ko ang card. Hinalikan niya ako at itinuro ako sa kanyang bodyguard. I have to go and tour with them. He'll escort you back on your car. Okay, Daddy. Masunurin kong sinabi habang kinakawayan na siya. Palayo na siya ngayon at nakihalos sa mga kasama. Sa ibang side sila ng building pumunta. Hinintay kong makalayo at mawala sa ginagawa. Miss Valerio, tayo na po. Ang bodyguard. However, curiosity killed the cat. Lumakad ako sa kung saan ko huling nakita ang lalaking sumuntok o tumulak sa manyak na iyon. Why? I smirked. Of course, I have to say thank you, right? I have to express my gratitude. I smirked wider. Miss Valerio? Naiirita sa bodyguard, binalingan ko siya at matalim na tiningnan. Diyan ka lang at may kailangan akong gawin. Utos ko. Hindi po pwede, ma'am. Utos ni engineer na samahan ako pababa. Bababa rin ako. May gagawin nga lang. Naramdaman ng iritasyon ko, tumahimik ang bodyguard at hinayaan ako. Patuloy akong naglakad hanggang sa nakita ko ang lalaki. May ilang trabahante sa likod niya na abala rin sa ginagawa. They are all busy removing some scaffolding of the building. Dahan-dahan akong sumilip sa mga bakal. Isang mata lang ang ipinakita habang tinitignan ang lalaki. Hinahawakan niya ang scaffolding habang ina-unscrew ng kasama iyon. It looked like he was holding a very heavy one. I saw the veins in his arms protrude like how it was when he charged for a punch for that pig. Sino po ba ang hinahanap niyo, Miss Valerio? I jumped and screamed my shocked a bit. Kitang-kita ko ang pagbaling noong lalaki sa banda ko. Mabilis ako nagtago at binalingan ang lintik na bodyguard. What the hell? I said you wait until I finish! Pabulong ngunit iritado kong bulyaw sa bodyguard na ngayon ay natakot sa iritasyon ko. Nagtatanong lang naman ako, Miss Valerio, at baka pwede naman nating lapitan agad nang sa ganon ay makababa ka na. He suggested. Just shut up, okay? I don't need the help. I just wanna say thank you to a worker at hindi ka na makikialam. Stay put! Utos ko at muli dahan-dahan na lumapit sa gilid ng dingding. Gaya sa ginawa ko kanina, unti-unti kong sinungaw ang isang mata para makita ang lalaki. Only that I was shocked when what I saw was all just white. Akala ko nabubulag na ako at kung hindi lang gumalaw ay hindi ko na naintindihan kung ano ang nakita ko. May I help you? His low baritone made me gasp. Napaatras ako at agad na napansin. Englisherong trabahador? I said coolly and smirked confidently. Hi, I'm Felicia. Naglahad ako ng kamay sa kanya. The more I looked at him, the more handsome he becomes. Matagal na akong hindi naniniwala sa paniniwala ni Mami na ang dapat na pinapansin ay ang mayayamang lalaki lang. It was what she always tell me, which I've long learned to agree just to avoid her preaching about it. Salamat nga pala sa pagsagip sa akin kanina. That pig got fired because of what he did. My daddy fired him. Sabay ngiti ko. Then I realized my hands has been hanging on air for the whole duration of what I said. Bumagsak ang tingin niya sa kamay ko. I extended my hand more. With freshly manicured nails and a soft creamy skin. You're welcome. Sagot niya at tinanggap naman ang kamay ko. Hindi nga lang nakataka sa akin ang sobrang bilis lang na pagkamay niya. Bitin na bitin tuloy ako. Binitiwan niya ang kamay ko bago pa lang ako napakurap at nanatili naman ang kamay ko sa ere na para bang nariyan pa ang kamay niya. I smiled wildly and put my hand down. Akala ko ay mananatili siya sa harap ko kaya lang nagpatuloy siya sa ginagawa. Miss Valerio? Tawag ng bodyguard na agad ko namang pinigilan. How come Daddy seems to hire bodyguards that are pain in the asses? Sinanyasan ko ang bodyguard at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa lalaki. He's busy with what he's doing again. One thing about the marginalized and poor, they do not want people talking about their status in life. Pride maybe, unless of course if he or she only wants to leech on you. Bumaling bahagya ang lalaki sa akin nang nakita ang paglapit ko. Tahimik ding nanood ang ilang trabahante habang nagtatrabaho. I said, my name is Felicia. Felicia Valerio. Hindi mo nasabi ang pangalan mo.
I said sweetly at him. Nasa likod niya ako ngayon. Tumigil siya sa ginagawa at binalingan ulit ako. Hades, he said simply. Pinasadahan niya ng tingin ang paligid bago ako binalikan. I smiled at him. Damn, I have never seen a man this handsome. I wonder how old is he? Maybe in his 20s? At bakit kaya siya nagtatrabaho rito bilang construction worker? Pumait ang ngiti ko habang may naisip. Hindi maganda na narito ka, Miss Valerio, at bawal na wala kang hard hat. Aniya, you're not wearing a hard hat yourself, I said. Meron ako at suot ko kanina. Isusuot ko pa lang ulit pagkatapos ng break. You're on break? Why are you working then? Dapat ay nagpapahinga ka. Sabi ko sabay lingon-lingon sa paligid. Ngayon ko lang napansin na ang mga trabahanteng osesero ay nakaupo lang sa mga nagpapatong-patong na bakal habang umiinom ng soft drinks. You should go. His voice sounded cruel and firm. I have had my fair share of suitors and boyfriends, but I have never felt this interested in someone. Hindi ko alam kung bakit. His deep voice made me smile and his serious expression excites me for whatever reason. You're right. Maybe I should. May lakad pa ako. Pero, can I ask you one more question, Hades? His lips pursed for a moment. Pagkatapos ng ilang sandali ay nag-iwas siya ng tingin at umigting ang kanyang panga. You're working because you wanna earn, right? Bakit? May anak o asawa ka bang binubuhay? O girlfriend kaya? Pwede bang magtanong kung bakit mo itinatanong yan, Miss Valerio? Tumaas ang kanyang kilay. Realizing now that my intentions are showing a bit, bahagya akong nahiya. Napasulyap-sulyap ako sa mga taong naroon. Uminit ang pisngi ko. I have always been confident, but I don't know why I'm suddenly feeling so inferior now. Hindi naman lahat ang nakarinig sa tanong ko, pero hiyang-hiya pa rin ako. At nang nagkatinginan kami, nalaman ko kung bakit nakakahiya. His gaze at me felt like the watchful eyes of a million people. Tumikhim ako at umayos sa pagkakatayo. Saving a bit of my dignity, I smiled. Just asking. I gave him a sweet smile. He remained serious though. His eyebrow remained raised too. Ilang sandali pa niya akong tinitigan. I cannot begin to describe how uncomfortable his stare was to me. Pakiramdam ko, kailangan kong tumakbo at lumayo. Kung hindi lang siya tumango, ginawa ko na iyon. His lips protruded, and then his jaw clenched again before he licked his lips and whispered his answer. I'm not married, and I have no children yet, Miss Valerio. Yes. All right, I said sounding arrogant, and I didn't really care about that shit. Tinalikuran ko siya. A small smile spread on my lips. Pagkatapos ay lumakad na ako paalis doon. Hindi matanggal sa isipan ko iyon. Kahit pa dumating na ako sa Greenbelt, wala akong maisip kundi si Hades, ang hot at gwapong construction worker. At tama ba ang pagkakadinig ko kay Daddy kanina? Madalas siya roon? Eh di, madalas din ako roon. Tinawanan ko ang aking naisip. Mommy won't be proud with my choice of man, but who cares about her opinion? Naisip ko tuloy, the rich boys bore the hell out of me? Bakit ngayon lang ako naging interesado sa isang lalaki at kung magkaka-interes pa ay sa ganoon pa? Well, marangal naman ang trabaho niya kaya walang problema roon. I answered my phone as I was walking. Nasa isang Italian restaurant daw sila sa courtyard at naisip ko palang ang init sa labas, hihimatayin na yata ako. Where are you? Arturo's voice boomed on my ear. Malapit na. Ang tagal-tagal mo, kanina pa kami rito. Pinatay ko ang tawag nang nakita na ako ni Arturo na papasok sa restaurant. Tumayo siya at agad akong sinalubong. Pinasadahan ko naman ng tingin ang lamesang pinanggalingan niya. Nagulat ako dahil bukod sa dalawang kaibigan, may isang matanda at medyo madungis na babaeng nakaupo roon. Arturo tried to score a kiss on my cheek. I pushed him away. The playboy then smirked. Arte, he said. Nagpapahalik ka naman noon. Ba't natagalan ka? Tanong niya. Nanatili ang mga mata ko sa lamesa namin sa labas. Nagpatuloy ang aming lakad pero natitigilan dahil sa nasasalubong na tao.
Binaliwala ang mga sinabi ni Arturo, itinuro ko ang labas. Sinong kasama ni Katie and Gretel? He sighed. Ewan ko, pulubi lang yata na namamalimos. Nag-o-offer na hulaan, naniwala naman ang dalawa. I was about to call the guards but Gretel stopped me. Nakalapit na kami kaya tumahimik na si Arturo. He pulled my chair. Naupo ako roon habang tinitingnan ang dalawang kaibigan na seryoso. I kissed them both but they were unresponsive because they were all ears on the woman in front. She was a creepy woman. Pansamantalang naagaw ang atensyon ko galing sa bagong pantasya. Her overall outfit was bohemian with the sun, the moon, and the stars in perfect pattern. Malalaki ang mga earrings at makapal ang eyeliner. Contrary to Arturo's insightful conclusion, I don't think she is poor. I think she really is just weird. Gusto mo ikaw naman, iho? He offered Arturo this time. Wag na po, at kung tapos na si Katie at Gretel, ayos na. Napatingin ako sa dalawang kaibigan. Mumisi si Katie sa akin. Her curly hair bounced as she told me what the clairvoyant woman said. Ang ganda ng hula sa akin, Felicia. Ikaw, magpahula ka. Ngumiwi ako. Na, I don't believe in that. Sabi ko kahit bahagyang natatampt. Binalingan ko si Gretel. She looked horrified. That made me more firm on my decision. Feli, mamamatay daw ang asawa ko. Si Gretel. Umirap ako. Wala ka pa namang asawa. At isa pa, mamamatay naman talaga tayong lahat. Kaya baka rin mamamatay ang magiging asawa ko gaya ng mamamatay rin naman ako. Natawa ang mga hula at ngayoy tiningnan ang katabi ko. Arturo, with his arrogance, spread his own palm on the woman. Sige nga, sino ang magiging asawa ko? Hamon ni Arturo. Ngumisi ang mga hula at hinawakan ang kamay ni Arturo. Bored now at what's happening and eager to tell them about my new crush, I looked at Gretel. However, she was pretty busy watching the woman, at lalo pa nang nagsimula na siya kay Arturo. Hindi ganyan ang panguhula ko, iho. Anito habang tinitingnan ang palad ng kaibigan. He withdrew his hand, feeling ridiculous now. However, the woman put his hand back in place with wide eyes. Mag-aasawa ka nga at magkakaroon ka ng 2 anak. Anito. I'm surprised. 2 lang, Arturo? I thought you'd fill up a basketball team. Tinawanan ko lang yun. Tumawa na rin si Arturo at tuluyan nang nabawi ang palad. Thanks, madam. Iritado niyang sinabi sa manghuhula. I think we're done now. Ngumisi ang babae at tumango. Tumayo siya at akala ko alis na pero sa huli nagsalita. Pabantayan mong mabuti ang babayang anak mo dahil mukhang maaga rin siyang kukunin. Natahimik kaming lahat. Bumaling naman ang babae sa akin. At ikaw? She smiled at me. Sa araw mismo na ito, magsisimula kang umibig. Magiging masalimuot pero iyon ang magiging asawa mo, ang pinakamayaman sa lahat. Umalis ang babae at umirap na lang ako. We make our own destiny. Don't believe that. I said, sure of it. Tumindig ang balahibo ko dahil sa naunang sinabi ng matanda tungkol sa akin, ni hindi ko inilahad ang palad ko sa kanya. Pero paanong natukoy niya na may kakaiba sa araw na ito? Hindi yun totoo. Ulit ko dahil pinakamayaman sa lahat?